Walang mga dump truck, walang mga dump truck. Hindi nila kinaya yung mga Kapampangan. Kung tunay na may isa sa mga Kapampangan. Pumunta kami ng Dumaguete. Bigla na may mga dump truck. Simbol lang naman yung hinihingi namin. Hindi naman siguro lahat ng tao o may tao sa bundok ito na tama lahat ang ginagawa. Yung gusto lang natin is the right to express ourselves. At yun na lang yung hinihingi natin, ayaw pa. Baka ang sunod niyan, hindi na tayo pwedeng huminga. Ano bang problema talaga ng... It's a very confusing administration. Actually, sa totoo lang. Hindi ko maintindihan yung mga kilos o mga ginagawa. Parang ako mayor ako ng Davao. Ako si Sebastian Duterte, medyo kilala na. Ako yung mayor ng Davao. Ako, local executive ako. Siyempre, alam ko yung concerns ng mga barangay namin, yung mga communities. Ang problema, dahil siguro, kasi nagsasalita ako, not really against, but I'm just pointing out, tinuturo ko lang naman yung mga kailangan ayusin. Kung tingin nyo against ako, hindi wala akong pakialam. If you take it, yung negatively, wala akong pakialam. Pero hindi pwede na hindi tayo magsalita. Hindi ito role of a single person. It's a demokrasya tayo. It's the rule of the majority. Correct. Hindi ibig sabihin na kung anong gusto mo mangyari o gawin mo, yun na yung mangyayari dyan. Kailangan mo pakinggan yung boses o ano yung mga sentimento talaga ng mga tao. Correct. And unfortunately now, that is not happening. How can you govern a state or a nation if you do not listen to the majority? Ang style nito, ewan ko lang. Pero, teorya ko lang. Palagay ko, siguro, ang iniisip nila, kasi matagal to nag-upo, yung pamilya nila. 20 years, more or less 20 years yan, yung tatay niya, nagkaroon tayo ng authoritarian regime. Siguro, may gusto talaga to na maibalik yun. Kasi sa ginagawa na ngayon, hawak nila lahat. Ito, mainstream media, wala na yan. Wala na yan. Lahat ng formula na ginagawa nila before, they are attempting to do it now. Noon, siguro, 1970s, magagawa mo yan. Walang social media. And you know, mga tao, medyo mahirap yung connectivity. O ngayon, sinusubukan na naman nila. Ang gusto niya, monarkiya. Yung nagsimula talaga yan, yung hakbang ng maisog, pagkatapos mo, people's initiative nila. Gusto nila ng charter change, so that they can perpetuate their position hanggang sa kailan na nasa pamatay na lang tayo lahat. Ayaw lang bumaba.
iniisip ko, talaga bang walang hiya? Walang hiya talaga. Walang hiya. O tanga? Tanga na, walang hiya pa. Kung gusto nila na sila lang, sabihin na natin, marami namang paraan yan. Kung gusto nilang ayaw bumaba, o gusto nila sa kanila pa rin yung susunod na magiging presidente, kanilang manok. O di, magtrabaho ka. Bakit mo utuin yung mga tao, mapipirmahin mo, tapos magbibigay ka ng ayuda na may mukha nyo ba? Makakapal ang mukha. That is also one reason kung alam mo nandito talaga ako. Because I do not agree yung traditional politics na I'm sorry kung maraming matatamaan. Ako, mayor man din ako. Diyan din yung picture ko. But it's time for us to move on. Hindi ibig sabihin, may bigas dyan, nandyan yung mukha mo sa kanya yan. Pera ng tao yan. Alam mo, pag lagi tayo nandito sa cycle na yan, yung mga practices talaga ng Philippine politics. Picture-picture, kada may magbigay ng pera sa mga kailangan, may picture talaga nakaabot. Ipopost, kunwari sa kanya yung pera na yun, hindi naman talaga. Huwag na kayong maniwala sa ganon. Kailangan we have to go beyond that. Sa Duterte lang kami maniniwala. Pero palagay ko ngayon, parang nahiya, nawala na yung mukha ni... Nahiya rin. Ngayon rin palang hiya. Kasi yung picture, napakalaki before, ngayon maliit na lang. Utang ina. Excuse me for my... Ano lang expression? It's a frustration actually. That's why. Frustrated na rin kami. Ito lang talaga. Balikan ko sa People's Initiative. Uutuin mo yung mga tao. Kasi yung takbo pa ng... may Senate hearing man yun. Senator Aileen Marcos was there. Nakita talaga, may findings talaga na nangyari yung niloloko nila yung mga tao. Sa dami mong problema and you know, the opportunity that you have being a head of state, president, you know, like a couple of people who are in the highest places in government, positions in government, ang dami mong pwedeng ayusin. But yung unang-unang mong priority is magpatagal lang ng wala pa ka magpakita ka naman ng kahit may ginawa ka ng wala talaga. Ang tingin nila, yung buhay ng Pilipino, ganun lang kadali na parang monarkiya talaga. Gusto ko, today, I will become the king. And this lady will become the queen. And all of, you know, nasa lahat ng baba namin, kontrolado namin. Kontrolado talaga, ginugurgur yung mga buwan. Tingin niyo ba, normal yan? Abnormal yan! Either
makapal talaga yung mukha mo na ayaw mo dumaan ng eleksyon. O, tanga ka. Hindi ako nasabi naman. O tapos ngayon, o siyempre pumalag yung kami, may mga ibang probinsya din. Si Governor Rubahin ng Davao del Norte. So, nagparali sa doon. Anong ginawa ng mga gago? Sinuspende. Actually, I'm really surprised kung bakit hindi pa ako suspended ngayon. Takot! 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 Hindi nila alam siguro tama ba, mali ba, tama ba. Pero, okay lang din. Nasuspend nila ako. Okay lang. Libre yung bakasyon. Yung mga anak ko, mapasal ko, wala ko iisipin. Hindi na ako mag-take ng leave. Pero, rumors lang din naman. Sinuspende nila si Governor Babae pagkatapos ng hakbang ng naiso. Kasi hindi sa kanila hindi pwede na magsalita ka. Hindi pwede na may ibang tama o may punto ka. Kailangan sila lang yung pwede, sila lang yung tama lagi. Saan yung utak nito mga to? Diktador! Diktador! Pupunta kami ng Bulacan. Ang hakbang ng Maisog, nag-attend sa Bulacan. Hindi natuloy, ang dami nilang exhibition, gamit pa yung mga tao sa hotel. Sa Dumaguete, it was the same thing. Pumunta kami ng hakbang ng Maisog, andon, kasama si former President Rodrigo Roa Duterte. Nilagyan nila ng mga truck yung part kung saan dapat yung demonstration. So, bakit gano'n ba kasupot talaga yung mga kinagalawan ng mga ito? Support! Hindi na lang pwede hayaan na lang. Maglaro lang tayo ng patas. Sumatotal, wala man talagang masasaiyo ang lahat nitong mundong ito. Walang ganon. Walang ganon. Eh, kung sabihin mo, napakagaling mo, may isa talaga, dalawang tao dyan na will disagree with you. Eh, hindi pumapasok sa utak nila. Kaya nga, hindi ko sobrang extreme yung thought process ng mga tao. Pagkatapos Dumaguete, so kailangan namin lumabas, lumipat, yung mga tao naglakad papunta sa ibang part kung saan tinuloy yung demonstration. So pahihirapan ka talaga nito nila. Pagkatapos naman, yung malala sa Tacloban, ginawa nila, naglagay pa rin ng ano. Naumay ka na pala, bakit narito ka pa? Sino? Kailangan mong kumita, yung mga troll. Tingin ko lang, masyadong Dito, may mga... may insecurity itong administration na ito. Kasi if you are really confident Sabi ko, wag with hindi what you are doing, ano yung sayang. trabaho mo, at sa mga ginagawa mo, maayos ka naman. So, bakit mo pipigilan yung mga ganitong klase ng activities? Wala naman, no hard na. Nagsasalita lang naman, and it is our constitutional right to express ourselves. Siguro may ano yan. Ewan ko lang, hindi ko lang talaga alam.
Kasi hindi rin naman talaga itong si BBM, yung klase ng presidente na he will address, you know, like current issues. Maraming salamat. Ang napansin ko lang, Po, tayo sama-sama. pinipili niya lang. And it's, you know, a lot of this, ito nangyari dito. Alam ko yan, mayor ako. Isipin na lang natin, nasa isang barangay, may nangyayari na ganito. Ano ba talaga? Then it will be my responsibility and part of my job. Tatanungin ko, what is the problem? Paano natin ayusin yung problema na yan? Oh, Paano natin matapos na lahat at mapayapa tayo ng lahat? Pero wala akong makitang attempt talaga from this administration na gawin yun. All they do, pagkatapos ito, marami na naman yung mangyayari sa Davao. Katulad nung, ito talaga. Ako, mayor ako. Ayaw ko yung mga tao sa Davao, bangag. Ayaw ko yung drugs. Di ba? Ayaw ko yung mga tao kain ng sabong. Ano dyan. So, you know, wala naman talaga. Sinabi ko, I declare war on drugs. This city is against drugs. O anong ginawa nila? Nirelate nila 36 ka pulis. Wala naman ako inutusan. Tanga talaga. Kaya sobrang, it's really confusing. Hindi naman masama yung intention ko na siguro masama kung involved ka in illegal drugs. But, you know, for the people na ayaw nila na kumain ng sapo yung anak nila, yung kapatid nila, ayaw nila mag-shrink yung utak. Bakit? Why is it an issue for them? Itong DILG. Bakit ang dami yung maniobra para pakialam, di ba, kung yan yung platform ng Davao City, ayaw namin talaga ng droga. What? So, does it mean that you are supporting illegal drugs? You put that declaration on war on drugs is because I am concerned of the welfare of the Davaoenes. Tapos gusto nilang parahin, gusto na ulo. Ang daming, tapos, eto ba, ang nangyari doon, ang ginawa nila sa property ni Pastor Tibuloy. This is a very recent one. Hostesha, 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 hostesha. Justicia, 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 justicia. Tama ka na. Yan ang wala talaga sa Pilipinas, justisya. Mr. President, pakinggan mo yung mga tao mo.
Hostesja! 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 Yan. Oh, kanina nagagawa to. Huwag niyo sabihin, meron siya nagagawa to. Huwag niyo sabihin ako. Huwag niyo sabihin yung Chief PNP. Tatlong rehiyon ng mga police nandun just to apprehend one person. Excessive show of force talaga. What? Are you trying to intimidate us? Mahiya naman kayo kung tangin na nyo. Ang mga tao na nagbigay sa inyo dyan. Hostesja! Hostesja! Tapos ngayon, ang ginawa nila, imagine this. Pagkatapos ng mayari yun, hindi siguro nila nakuha yung gusto nila, nirelieve nila yung mga polis na sila rin naman nag-utos. Sila ulo na. Pinokontradik lang nila yung nagawa nila. Pinokontradik lang talaga nila sa sarili nila. Kasi mapalabas nila, wala naman talaga itong ginagawa itong administration na ito. Alam nyo sa magaling, no? PR lang. Lagi na kasi kahawak nyo na sa mainstream media, lagi gusto nyo lang utuin yung sarili nila na everything is alright and walang problema. Yan na talaga. Ngayon, gusto pa ng gulo. Ayan, with China. Pwede ka naman, you can approach, the best way to approach, especially pag territorial conflict, is through diplomacy talaga yan. Sino ba naman gusto makipagpatayan ka dyan? Nagsalita na yun dito kanina. Nandito yun, di ba, yung fisherman natin na galing na sa kanya, sa sarili nilang press conference, na sinabi sa mukha nila talaga na noon, nakakapagpangisda pa sila doon, ngayon, mas nahihirapan sila. Huwag na sabihin, bayad yun. Kailangan may naalala lang ako. Buti pa kayo, mga ordinaryong Pilipino, mga Kapampangan at saka yung mga dumayo dito. Hindi kayo takot. Tingnan natin ang Congress natin ngayon at yung Senado. May maison ba? Wala! May isa, wala. Bagay, legislatura, mukhang pera talaga yung mga yan. Sana huwag lang sila magalit kasi totoo naman. Mukhang pera lang yan. Hindi siguro lahat, pero mukhang pera lang yan. Kasi
power, the legislative body is the power of the purse. Diyan dumatagal na. Yes. So, lahat ngayon, soft projects, katulad ng isang, may video, sa Davao, sa Digos, may binigay na ayuda, kinuha ng barangay yung 8,000, binigay doon sa recipient is only 2,000. So, pag soft projects talaga, mabilis lang yan. And they are all funneling the budget on soft projects. So, Oo nga eh. ayun na bahala mag-isip ano yan. Ikaw, Bongo. Ano? Kumpare ka ka. Ano? Pero kung alam ko lang pala Ano? na magkakaganito, yung mga tao, yung nagboto kami, mga napawin nyo, nagboto kami sa inyo ako. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na. Ano? Isko. Bistak! Matindi pa sabog mo. Sa totoo lang. Ha? Ako, Bongbong. idolo ko talaga ang senador. Bongbong. Si Miriam. Hindi, Bongo. Bongo. Kasi wala na yung tao. Pero iniidolo ko talaga. Yun talaga yung hero ko. Pero unfortunately for us, mas napabilib pa ako. Tangina, napatayo ako. Sa Conteperos kaysa ni Bong. Kasi ever since talaga, Bongo. sa previous Bongo, Bistak, Bongo. yung previous administration, kalaban niya hanggang ngayon consistent at hindi talaga natatakot yun. Yes. Pero, maglalagay tayo ng mga you have time. Mga kapatid, biglang tumahimik dito, mga vlogger, nabigla. You have time, pakita sa mga that you will stand by the Filipino people. Yes. So, yung love, yung pagmamahal mo sa bansa, na mas umaanga po kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi hirap na yung mga tao ngayon. Putang matinding ano to. Matinding revelasyon to. Pamisan ka ng 20 pesos na bigas. Typical na ano talaga, textbook na scam. Nagkakagulo po rito. Medyo nagpupulong-pulong po kami rito. Nabigla kami lahat. Ano talaga? Lahat ng tao rito na nakanganga. Abuse of authority. Lahat ng pinapakita ng administrasyon na to is not a good example, for our current leaders and our future leaders. Mamaya po, Kung yan yung pinapakita, alamin natin. ugali, kultura, at ways of handling government, kawawa naman yung Pilipinas. Medyo Kawawa naman. maganda pong ano to. Sana naman matapos na itong mga yung practices ng mga trapo talaga. Nakakapagod na rin. Sa tagal na panahon, yung problema talaga ng Pilipinas, alam yung corruption talaga. Corruption talaga. Magandang gawin, naiisip ko, ibalik mo yung death penalty. Sana mo yung mga sa primary. Tingnan natin kung may tatakbo ba dyan sa Congress at Senado na yan. Kung nakikita nga mga elected officials na ikaw yung boses ng tao and you're in a national position,
you should be saying something. Especially when it's very clear, kitang-kita na ng lahat, you know, the atrocities of what the administration is doing. You should say something. Joy! Tayo na naman. Tayo pa. Pawis na ako. Alam nyo, hindi ako naniniwala na hindi kaya talaga ng Pilipino. Kailangan lang talaga may faith lang kayo, may paniniwala lang kayo na maiangat talaga natin yung bansa. Kasi kung hindi, wala sana tayo ngayon dito. Kasi mas gusto pa natin na mas maganda pa talaga ang kinabukasan para sa ating lahat, sa bawat Pilipino. And thank you for being with me tonight dito sa Pampanga, sa Pampanga na Iso. Grabe. Nag-aanoan po kami ngayon ng mga matatalinong vlogger. Medyo natin, yung mga our grandkids, yung mga apo natin, they will be living in a better Ayaw pa namin makumpirma. Philippines. Mas maganda, Bongbong o Bongo. mas maayos, mas maligaya na Pilipinas. So, salamat for being with us sa Akbar ng Iso. Ituloy nyo lang share the same sentiments. Gusto natin ng maayos na kinabukasan at may seguridad para sa mga susunod sa atin. The future generation. Yun talaga yung mahalaga. Someday, hindi na nila pagdaanan pa yung mga dinadaanan natin yan. We should give them, you know, better problems than what we have now. And I think that is the ultimate goal and our ultimate responsibility as parents, and, as elders sa bansang ito. So, kailangan sama-sama talaga tayo, united tayo with one cause na at isang paniniwala na makakamit natin mas maliwanag at mas progresibo, magandang Pilipinas at tatanggang panahon. Nagkakaroon lang din ako ng pag-asa dahil nandyan din kayo. Hindi kayo, huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Hindi kami mawawala ng pag-asa. Pag nawala kami ng pag-asa. Tama na, marami pa magsasalita. Pero shocking revelasyon mo, ha, Mayor. Because as it seems now, nobody is, kundi tayo ng mga tao na nandito sa mababa na. So we will fight for that. No one, sa nakikita ko, sa politika ng Pilipinas ngayon,